Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Chinese national arestado ng National Bureau of Investigation sa kasong espionage o pag-espiya. Iba't ibang equipment na ginamit di umano sa pag-surveillance nasabat din ng mga otoridad. Mga mahalagang lugar sa Luzon inikot, military facilities, EDCA sites at mga malls inikot din ng grupo. Mga iba pang posibleng sangkot iniimbestigahan na. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinawag na kasinungalingan ang aligasyon na blanko ang ilang bahagi ng 2025 national budget. Pambansang pondo, binusising mabuti bago lagdaan. Maximum suggested retail price sa mga imported na bigas, epektibo na ngayong araw. 58 pesos na kada kilo ng imported rice, mabibili na. At Pangulong Marcos Jr. suportado ang environment-friendly transport system sa bansa. Paglulunsad ng Tesla Center Philippines sa Taguig, pinangunahan. Una po sa ating mga balita, tinawag na sinungaling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa aligasyon nitong may blankong bahagi ang pinirmahang General Appropriations Act. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Kasinungalingan yan. Tinawag na kasinungalingan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang na may naiwan umanong blanko sa ilang bahagi ng isinabatas na 2025 national budget. Kamakailan lamang, binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao 3rd District Representative Isidro Ungab ang discrepancy umano sa pambansang pondo na hindi kinumpleto para gawing blankong tseke na maaring punan sa hinaharap. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na tingnan ang website ng Department of Budget and Management para mapatunayan na kasinungalingan ang ipinalulutang na impormasyon. Una nang inalmahan ng palasyo ang pagpapakalat umano ng fake news o maling impormasyon ni Duterte na malisyoso at dapat kundinahin bilang kriminal na gawain. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing pinag-aralan ng Kongreso at ng DBM ang higit 4,000 pahinang pambansang pondo. Siniguruan niya ng pamahalaan na walang puwang o maiwang proyekto, programa o aktibidad na walang pondo bago lagdaan at gawing batas. Nanawagan ng palasyo sa kampo ni Duterte na maging responsable sa kanilang aksyon at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Nilinaw naman ng DBM na ang mga pahinang lumutang ay mula sa Bicameral Conference Committee report at hindi sa General Appropriations Bill. Hinikayat ng ahensya ang publiko na maging maingat, mapanuri at i-verify muna ang impormasyon bago i-share o ipakalat sa mga social media site. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Epektibo na ang 58 pesos per kilo na maximum suggested retail price ng imported na bigas. Mas marami na rin ang kadiwa stalls na nagbebenta ng bigas na nasa 36 hanggang 38 pesos kada kilo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Sa kamuning public market bumibili ng bigas si Aurelia at may suki na madalas na siyang puntahan. At ang palagi niyang binibili ay imported rice.
Masarap daw kasi ito at tila may aroma pa ng coco pandan. Pero para sa kanya, mataas ang presyo ng bigas. Mas maganda po kung bumaba po para magkasya yung budget. At simula ngayong araw, magtatalaga ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa imported rice. Ayon sa DA, 58 pesos na ang pinakamahal na imported rice. Bago kasi nito, umaabot ng 65 pesos ang halaga ng imported rice sa mga pamilihan. Mandatory in the sense na, kumbaga, dahil nga po nagkaroon ng agreement. In a way, ngayon, minomonitor po na. Dahil maglalabas po talaga naman tayo ng guidelines kasi nga po as of now, pinaplansya pa po natin yung guidelines. So siguro in a way, yung strictness, hindi muna natin masyadong implement. Sinisiguro rin ng kagawaran na sumusunod ang mga supermarket para sa presyong nakalaan sa mga imported rice. Hindi kasama sa polisiya ang mga specialty rice varieties tulad ng malagkit, Japanese rice at black rice. Balangkas rin sa MSRP na may kasamang 10 pesos per kilo nominal profit margin sa landed cost ng imported na bigas. Maliban dito, ang dating tig 40 pesos na bigas ngayon nabibili na ng tig 38 pesos sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Ito naman yung mga bigas na RFA 25 o 25% broken. Mabibili rin sa kadiwa ng Pangulo Kiosk ang tig 45 pesos na bigas o yung 5% broken rice. Available rin ang tinatawag na sulit rice sa halagang 36 pesos. At ang aging but good quality rice stock ng NFA na tig 29 pesos. Nakikipag-ugnayan naman ang Department of Agriculture sa Metro Manila mayors na gawing available ang mga murang bigas ng pamahalaan sa lahat ng pampubliko at pribadong palengke sa Metro Manila. Sinabi pa ng kagawaran na posible ngayong linggo ay magkaroon na ng resolusyon kaugnay sa food security emergency na idideklara sa buong bansa. Dalawa lang naman po ang magiging basis nitong food security emergency, yung rice shortage at yung extraordinary increase in rice prices. So wala naman pong problema sa rice shortage, wala po tayong ganong senaryo ngayon. Yung tinitignan na lang po na basis, yung extraordinary increase po in prices. Umaasa naman ang DA na mapapalawak pa ang Kadiwa stores sa buong Metro Manila at sa pamamagitan ng mga proyektong ito ay mahahatak pababa ang presyo ng bigas. Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang rekomendasyon ng MMDA na gawing mas maaga ang pasok ng mga kawani ng pamahalaan para maiwasan ang traffic. Tinututukan din ng sustainable at malinis na transportasyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Dalubyong traffic ang binubuno ng company driver na si Ariel tuwing umaga. Ilang pasok ang gobyerno, mabilis ako nakakarating ng office. Parang 3:30, 4:15, 4:30 sa office na ako sa Cubao. Pero pagka may pasok mula Monday, pag umalis ako sa bahay ng 3:30, alas 6, 6:30, 7, ganyan. Traffic kasi sa nadanan ko eh. Solusyon sa mabagal na traffic ng Metro Manila Development Authority, agahan ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno. Mula sa karaniwang alas 8 ng umaga, nais ang MMDA na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga kawani ng pamahalaan. Layo nitong maibsan ang trapiko at makaiwas sa sinasabing rush hours o bugso ng mga sasakyan mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Pinag-aaralan niya ng palasyo at tingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Well, we're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. Ang pagpasok ng maaga hindi na bago para kana Shirley at Patrick na umiiwas sa trapiko. Pabor po ako doon since malayo ako, taga-Purview ako. Wala pa akong masyadong nakakasabay sa pasukan. Hindi ako late sa work. Pag luto ka pa po ng hapunan nyo ng pamilya nyo, di ba? Ganun po. So may mas oras ka pa po sa pamilya. Pangamba naman ng ilang kawani ng gobyerno. Maagang gising, maagang kilos, maaga ka mag-aayos.
Pag puyat, aantuin ka sa work, mawawala ka sa focus. Bukod sa trapiko, tinututukan ng pamahalaan ang sustainable at malinis na transportasyon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Tesla na gumawa ng mga electric vehicles sa bansa kasabay ng paglipat ng Pilipinas sa e-vehicle. Gumagawaan niya ng hakbang ang pamahalaan para gawing investment hub ang bansa. Patunay ang pag-aalis ng excise tax sa mga baterya ng e-vehicle at inaugurasyon ng state-of-the-art facility sa paggawa ng mga e-vehicle batteries. Mula sa PTV Manila, Clayzel Pardilla, Balitang Pambansa. Lumayo na ang CCG-5901 o yung tinaguriang The Monster Ship ng China Coast Guard. Ngunit may panibagong barko naman pumalit. Sa pagbabantay kahapon ng Philippine Coast Guard, pasado alas 3 ng hapon nang umalis ang CCG-5901 pero pinalitan ito ng CCG-3304. Mas malaki pa rin ang naturang barko ng China Coast Guard na may habang mahigit sa 100 metro kumpara sa 83-meter na BRP Gabriela Silang ng PCG na nakabantay doon. Huling na monitor ang CCG-5901 95 nautical miles mula sa coastline ng Zambales, habang ang pumalit na CCG-3304 naman ay tinatayang 65 nautical miles ang distansya. Tiniyak naman ng PCG ang patuloy na pagbabantay at pagtataboy sa anumang barko ng China na iligal ang pananatili sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Manunumpa na bukas, oras sa Pilipinas, si President-elect Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Gaganapin ang inaugurasyon sa loob ng Capitol Rotunda dahil sa inaasahang matinding lamig ng panahon. Huling nangyari ang inaugurasyon na indoor noong 1985 kay Ronald Reagan. Inaasahan namang magiging limitado ang dadalo dahil sa bagong lokasyon, pero mahigpit pa rin ang magiging seguridad kung saan mahigit sa 8,000 National Guard troops ang nakadeploy. Samantala, hindi mawawala sa Inauguration Day ang entertainment kung saan magpo-perform sina Carrie Underwood at Village People. Muling ginarentahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Binigyan din ng Pangulo na hindi na issue kung may subsidy o walang subsidy ang PhilHealth dahil tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagpaparami ng serbisyong ibinibigay ng PhilHealth. Tiniyak ng Pangulo na mas malaking insurance claim ang isinusulong nilang magbigay ng PhilHealth ngayong 2025. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Samantala, mga serbisyo at programa ng PhilHealth palalakasin pa sa pamamagitan ng Konsulta Caravan sa Iligan City sa Lanao del Norte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Sa layuning mailapit pa ang mga serbisyo at programa ng PhilHealth, nagsasagawa ito ng Konsulta Caravan sa Iligan City at Lanao del Norte. Nakatakda kasing ilunsad ngayong taon ang mga bagong benepisyo ng PhilHealth na tiyak na mapakikinabangan ng mga miyembro nito. Kabilang dito ang mas pinalawak na konsulta programs, Outpatient Emergency Care Benefit Package at Preventive Oral Health Services Package. Layunin ng PhilHealth na maghatid ng libreng konsultasyon, gamot, laboratories at healthcare education sa mga miyembro at kanilang pamilya. That includes continuing our Konsulta Caravan for the rest of the year. In fact, as early as January this year, nag-start na po yung aming Konsulta Caravan
taking off in LGU in Llano del Norte, and then many more coming in the next weeks and the following months. Hinihikayat naman ng PhilHealth ang mga direct contributors na ipagpatuloy ang pagbabayad ng kanilang kontribusyon upang mas mapalakas palalo ang National Health Insurance Fund. So, ito po yung lagi naming challenge sa lahat because PhilHealth is a shared responsibility. We would like to emphasize on that. Sana po tuloy-tuloy po tayo magtulungan na mapabuti, maayos at lalo nating patibayin ang National Health Insurance Fund. And that includes giving our participation and support by paying our premiums in all the different direct contributors na sectors. Una nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mawawala ang serbisyo ng PhilHealth bagkus dadagdagan pa ito at mas palalakihin pa ang babayaran para sa insurance claims. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Nagulat at nadismaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang probisyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Ngayon pa lang tablado na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang nilalaman ng Senate Bill No. 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Sabi ng Pangulo, bagaman mahalaga ang pagtuturo ng reproductive health, panganib ng maagang pagbubuntis, at human immunodeficiency virus sa mga kabataan, ikinagulat daw niya ang nilalaman ng bill. I was shocked and I was appalled by some of the elements of that, because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to that every child has the right to try different sexualities. Ngayon pa lang din, siniguro na ng Presidente sa kasalukuyang porma ng bill, hindi ito makakalusot sa kanya. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. And I'm already guaranteeing, hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Si Senador Joel Villanueva sumigunda sa sentimiento ng Pangulo hinggil sa bill. Anya, bagamat kailangan tugunan ang pagtaas ng adolescent pregnancy, pero hindi raw dapat masakripisyo ang pagiging inosente ng mga bata. Let us also be reminded of the importance of families, as stated in our Constitution, which recognizes the natural and primary right and duty of parents to rear their children. Si Senadora Risa Ontiveros, nilinaw naman ang ilang probisyon sa panukalang batas. Anya, handa siyang makinig upang maisaayos ang panukala. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Para naman kay Senador Juan Miguel Zubiri, suportado niya ang probisyon na nakatuon sa healthcare at suporta sa teenage mothers. Pero hindi raw kasama ang suporta niya sa pagtuturo ng sexual education sa murang edad. Hindi raw dapat ipilit ang mga polisiya na maaaring magpahina umano sa moralidad at pagkatao ng mga kabataan. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Nakapaghatid na ng 3,000 at 600 face mask ang Department of Social Welfare and Development sa La Castellana sa Negros Occidental. Gagamitin ng face mask ng mga residenteng apektado ng pag-alburuto ng Mount Canlaon. Sa ulat ng Vivox, mataas pa rin ang aktibidad ng bulkan at nananatili ito sa Alert Level 3. Kaya nire-rekomenda ang paglikas ng mga residente na ninirahan sa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan. Mas pinalapit pa ang serbisyo ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro sa mga residente sa paglulunsad ng Governor Help Desk Plus sa Provincial Hospital sa Montevista. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Michael Uy ng PIA Davao Region.
Mas pinalapit pa ang serbisyo ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro sa mga residente sa paglulunsad ng Governor Dotdot Helpdesk Plus sa Provincial Hospital sa Montevista. Layo ng helpdesk na mabigyan ng 2,000 piso ang bawat pasyenteng na-admit sa hospital. Tulungan sa pagproseso ng mga papeles ang mga outpatient at makaalalay sa mga pasyenteng walang watcher, lalong-lalo na sa pag-contact sa kanilang mga pamilya. Pariho karon, nakita na mo ang inyong paninahanglan, nakakita may solusyon, hinay-hinay, kay atiman na mo inyong paninahanglan. Laking pasasalamat naman ng mga pasyente sa kanilang mga natanggap mula sa probinsyal na pamahalaan. Kaya nito, ano nga makatapang nila, pagkaon, pang-hospital, pang-pliti-pliti. Magpaot na kung meron, di madala na agib ni padala sa balay na panggata sa bata. Magkakaroon din ng ganitong helpdesk sa 3 pang provincial hospital sa Davao de Oro na nasa lungsod ng Pantukan, Maragusan at Laak. Mula sa PIA Davao Region, Michael Uy para sa Balitang Pambansa. Naghatid ng libreng Wi-Fi sa isang liblib na paaralan sa Ilocos Norte ang U.S. Agency for International Development at Department of Information and Communications Technology. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Emma Guillermo ng Philippine Information Agency Ilocos Norte. Noong panahon ng COVID-19 pandemic, kinailangan ng mga guro at estudyante ng Alauaw Elementary School sa Barangay Payak, Banggi, Ilocos Norte na pumunta sa mga bundok para lang makahanap ng signal ng internet upang makapagklase. Ngunit dahil sa Community Network Project ng United States Agency for International Development or USAID at Department of Information and Communications Technology, mayroon na silang access sa internet sa kanilang silid-aralan. Formal lang itinurn over ng USAID at DICT ang community Wi-Fi network na ito sa Paralan kamakailan na mayroong 4 na guro at 51 na estudyante mula kinder hanggang grade 6. Ayon sa DICT, ang Starlink satellite na naka-install sa bubong ng eskwelahan ay may internet speed na aabot ng 200 Mbps para sa pag-download at 50 Mbps para sa pag-upload ng content sa internet. Internet is very important to all of us now. It provides opportunity for all of us, opportunity for growth. In the education sector, of course, teachers can use internet to deliver education materials. There is actually a term called meaningful connectivity. So it is now up to us to use the internet for our betterment. If we are students, the internet kaya para the education tayo. For parents, you can use it also for selling your products. And the whole idea is really to work together to improve the situation across the Philippines. It's our hope, right, that with the internet now here at the school, you all will be able to learn more, that you'll find more information online, that you'll be able to communicate, find new opportunities for income, for jobs, and to connect with other people, not just in the Philippines, your family members in the Philippines, but also people overseas. Upang mapanatili ang proyekto, naglagay ng residential internet satellite sa 11 na bahay sa barangay. Magbibigay ng buwanang bayad ang mga kabahayan upang maka-avail ng internet services. Ang kita mula sa mga satellite na ito ay gagamitin para sa mga serbisyo ng paaralan, partikular sa libreng internet para sa mga guro at estudyante. Samantala, upang masiguro na operational ang proyekto, magsasagawa ang DICT ng mga regular na maintenance at monitoring para magamit ng maayos ng komunidad ang proyektong ito. Mula sa PIA Ilocos Norte, Emma Guillermo para sa Balitang Pambansa. Arestado ng National Bureau of Investigation ng isang Chinese national at ilang kasabwat nitong Pinoy dahil sa umano'y pag-iespiya, partikular na sa mga EDCA sites. Yan ang Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila.
Iniharap sa Department of Justice ngayong araw ang isang Chinese national na natimbog ng National Bureau of Investigation noong Biyernes ng gabi sa Makati City dahil sa umano'y pang-espiya. Kinilala ang sospek bilang si Deng Yuanqing na isang software engineer at 5 taon na umanong naninirahan sa Pilipinas. Hinihinalang espiya ang Chinese dahil nakita sa sasakyan nito ang isang LiDAR sensor na nakakakuha umano ng 3D image at lokasyon ng mga gusali mula sa labas ng istruktura. Posibleng real-time ang pagpapadala ng mga nakukuhang impormasyon nito sa China. Hagilap namin yung kotse na ginagamit nila ay RAV4 bearing plate number NBN 2628. Nakamount doon yung kanilang mga espionage equipment. Technology, pati human intelligence. So, marami pong nagsusumbong sa atin about these kinds of activities. This is the same type of intelligence that we are also using against POGOs. No? Kaya po nakikita natin sila. Ayon sa National Bureau of Investigation, ilan sa naikutan ng lugar ng sospek ay ang mga EDCA sites sa Luzon, ilang power plants, National Grid Corporation of the Philippines, opisina ng mga LGU at meron ding mga pinagkukuhaan ng langis at mga malls. Hinihinalang nagsimula ang pagkalap ng impormasyon ng Chinese national mula noong Disyembre at nalibot na nito ang buong Luzon. Nag-frequent sila sa mga critical infrastructure. Specifically military camps, bases, power plants, LGU offices, police camps, stations, even shopping malls. Meron na ho silang mapa kung saan iikot. In fact, ang plano ho nila pagkatapos nilang maiikot yung buong Luzon, target ho nila yung buong Visayas at Mindanao naman. Aminado ang AFP, delikadong impormasyon ang nakuha ng sospek kaya naghihigpit na sila ngayon sa mga opisina at base militar sa Pilipinas. China. Itong nahuli po natin ay isa siyang specialist in terms of control engineering and the automation and engineering through interdiction operation. Good afternoon, sir. I'm Zian Ambrosia from ABS-CBN. For General Browner and for Director Santiago, regarding, would you know how long na po ang operations nito kaya? Since na-mention nyo na dati nang merong ganito. And second, ano po yung participation? May kasabwat naman umano ang suspect na 2 Pilipino na sina Ronel Jojo Balundo Besa, Jason Amado Fernandez na driver din ng sasakyan. Pero ang isa sa Pinoy na nahuli, tumanggi sa mga aligasyon. Ba't ka umiiling? May kooperasyon ka dito? Wala. Wala. Yun ang gusto mo sabihin. May gusto ka pang sabihin? Tinutuntun na sa ngayon ng NBI ang tumatayo umanong financier ng Chinese na linggo-linggong nagpapadala ng higit 1 milyong piso sa bangko. Binubusisi rin nila kung may connection ba ang suspect sa People's Liberation Army Science University sa Nanjing, China. Inaalam rin ng mga otoridad kung may kinalaman sa pang-espiya ang mismong pamahalaan ng China. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.